Alam mo ba na 11 pesos lang ang puhunan dito bawat isa, pero pwede kang kumita at makaipon ng 60,000. Oo, literal. Pwede pa nga 6 digit eh. Lalo kung sisipagan mo pa. So ayan, simulan natin sa meatloaf. Pwede ka naman gumamit ng mga luncheon meat, ganun. Oo. Kalo trip mong ipang palaman na bala ka. Oo. Okay, tas hatiin mo lang yan kung gaano karami ang gusto mo, kung gusto mo makapal, kung gusto mo manipis, kung ano trip mo, basta kung saan ka masaya. So, habang iniiwan natin yan, comment ka naman sa baba kung taga saan ka. Malay mo ikaw na yung susunod natin na mabigyan ng libreng electric hand mixer. At dahil tapos na tayo sa meatloaf sa paghiwa, maganda tayo ng lalagyan at maglagay na tayo dyan ng harina. Oo, cake flour ginamit ko dito, pero pwede ka rin gumamit ng all-purpose flour. After nun, lagay tayo ng baking powder. Lagay rin tayo dito ng itlog. Sa akin, 3 ginamit ko na itlog. Pero, pwedeng 2 lang ilagay mo kung gusto mo. Lagay din tayo dito ng mantika. Nakakatulong kasi yan makapagpalambot ng texture. Oo, magaspang kasi pag walang mantika. Lagay naman din tayo dyan ng suka. Suka yan, oo. Suka naman, tingnan nyo, medyo bumubula yung baking powder. Kasi nakakatulong naman yan na mas gumanda yung alsa ng cake mo. Oo, nung lulutuin mo. At saka, ayan, nagsisimula ka pa lang, makikita mo na kung sira na ba o okay pa yung baking powder mo. Condensed milk naman yung nilalagay ko. Bali, yan na yung nilagay ko, condensed milk, para hindi na ako maglalagay ng asukal. Halo na yan, combine na may asukal ka na may tubig ka pa. Kaya condensed milk. Creamy pa siya. O, diba? Bongga. Yan, huin mo lang siya. Oo. Hanggang sa maging smooth. Para sa mga eksaktong sukat nga pala, bisitahin nyo kasi yung YouTube channel ko, yung YT channels natin. Meron tayong Foodie Bar, Halo Mix, at saka Chef 18. Nandun lahat ng eksaktong rekado. Bale, pag pumunta kayo doon, sa YT channels natin, parehas ng video lang mapapanood nyo, pero nasa description doon, sa caption, nandoon yung lista ng recipe at saka yung costing. Nasa baba. Oo. At syempre, ayan, iprito na lang muna natin yung meatloaf. Dapat kasi ang gagawin ko, direkta luto na kasi maluluto rin naman yan. Kaya lang, baka mamaya mapansin na naman ng mga perfectionist. Patay tayo dyan. So, ayan. Prito na natin para mazuya. Pero pahit-pahit na mantika lang nilagay natin dyan para hindi masyadong busog na busog sa mantika. Magastos din naman kasi pag maraming mantika. Oo, diba? Saglit lang naman lutuin yan. Oo. Kahit half cook lang pwede na kasi maluluto rin naman mamaya yan eh. After natin prituhin yung meatloaf natin, ayan, maglagay ka ng 3 kutsara sa bawat hole ng ating pan na paglulutuan. Para naman sa kung saan mabibili yung ating 4 hole pan na ginagamit ko, actually, sa akin talaga galing yan kasi nagbebenta rin tayo ng mga lutuan. Pero meron din namang mabibili sa online. O, ilagay ko na lang din yung link sa baba kung saan mabibili. Yung mga legit na bilihan ng 4 hole pan bukod sa atin. Ayan, ganyan lang siya. Bago maluto, dapat ilagay mo na sa ibabaw yung meatloaf para kumapit. Tapos baliktarin mo na. Oo, pakiramdaman. Alam niyo naman pag ako nagluto, tansya-tansya rin pati sa pagluluto. Kaya may mga panahon na medyo nasusunog ko yung kabilang part. Oo, kasi nagmamadali din ako magluto eh. O kaya yung lakas ng apoy, bahala ka na rin kung gaano kalakas gusto mo. Pakita ko na ninyo kung gaano siya kalambot, diba bongga? Kahit pigain mo yan, babalik sa dati, super fluffy nang wala man lang halong merengue. Yan, o diba, bongga. Masarap to. Para sa akin na masarap yung combination ng meatloaf tsaka nung pancake na ginawa natin. Para sa recipe at costing, nasa YT channels, love you.